Hello mga Lods! Welcome back sa our live channel here in Reels. So, dito ako ngayon. This is my second time sa aking live channel dito sa Reels. So, yun po. Bago mo ng lahat ay advertisement mo tayo sa mga advertise natin. Unang advertisement na ginawa ko ay yung itlog. Turn off the light. Turn off the radio. Yung kahulihan yan. So ito yung una. Turn on the radio. Training light. Ibalik ang itlog ko. Ibalik ang itlog ko. Ibalik ang itlog ko. Turn off the lights. Turn off the radio. Pangalawang advertisement ko na ginawa. Sana sinabi mo. Ba, lupit ah. Galing. Di ba't sinabi mo. Ba, ayos ah. Galing ah. Galing natin kumakanta. Advertisement lang yan mga lods. So, pangatlong advertisement na ginawa ko is spaghetti. Ba yan? Kinakaw yung spaghetti ko ah. Hindi sila makatikim kay yung ginawa kong hamburger. Gusto pa naman ni Chowking yun. Gusto pa naman ni Wendy's yun. Gusto pa naman ni Jollibee. At gusto pa naman ni McDonald's. At gusto pa naman ni KFC yun. So, yun po yung pangatlo kong ginawang advertisement. So, yung pangapat is No si balasi. Sino ba sila? Ba, ayos ah. Galing ah. So yung pang-lima kong ginawang advertise. Kay tagal para bang ako'y nababaliw. So, ayos yun ah. So, meron pang isa. Kalimutan ko. So, now, dadako na tayo sa ating live. So, yung purpose ko lang naman dito is magpapasalamat sa mga nagla-likes at nagsishare at nagbibigay ng stars at yung nagsusupport. So, yun po. At malaking tulong kayo sa activities na ito kahit simple lang. Hindi lang ito libangan, kundi pastime ko na rin na walang ginagawa sa kwarto. Tsaka binibigyan ko lang ng enjoyment yung sarili ko na kahit pa paano ay yung mga minsan kasi pag ikaw lang mag-isa sa kwarto, pag hindi ka naglabas ng expressions sa sarili mo, ay pag naipon sa ulo natin ay medyo na may stress tayo. Okay, welcome sa ating viewers, sa aking kapatid ni Jonathan Calunya Jr. So siya po yung una na nanonood ngayon. Hello bro, good evening. So ano lang ito, libangan lang ito. Pasalamat lang ito sa Reels. Kasi kasama ito sa programa ng Reels. So, yun po. Ay marami tayong natutunan
sa mga simpleng iksing segundo lang na aral, no? So, marami tayong na-encounter na comments. Sabi ko nga nung unang live ko ay ang unang magkikritics ay mga tumatayo sa pulpito. But anyway, so na-explain ko naman ng maayos. Sabi nila, Pastor, balik ka na sa ano. Sabi ko, hindi na kailangan bumalik. Magkaiba tayo ng mundo. So, tama ng tikim-tikim na yan. Na stress lang yan sa buhay. Mas maganda, hindi ka galit sa Diyos. Saka tuloy kang naglilingkod. So, yun po yung mga comments minsan na aking na-encountered bilang nagre-reels. So, itong pagre-reels, pag in-apply siguro ng YouTube, vlogger ka na rin, no? Yan nga lang, hindi ka rin makilala pag hindi ka nag-expose. So anyway, mayroon naman akong ginawang reels na sinasabi doon sa viral, sa title. Viral pero hindi nag-viral. So ibig sabihin niyan ay nasa kwarto ka lang pinag-uusapan. Kumbaga, fame ka sa ganyang larangan, pero sa ibang tao ay di natin alam kung anong mga inisip nila. So there's a lot of mixed emotions, structure, sometimes positive and negative. So sa mga encouragements ko before, bagamat marami nang nagre-reels, hindi ito kinakareer. Baga, this is part of pastime sa activities ng buhay mo, sa sarili mo. So minsan gamot at minsan din ay nagbibigay sa atin ng karagdagang kalakasan sa ating mga physical condition sa ating buhay, no? So thank you sa mga nagwa-watch sa oras na ito. So ano bang magandang topic, mga loads? Okay, so itong ginagawa kong telescope, dami kong nagawa nito, no? So based in reality, simpleng bagay lang siya, pero isa nakaka-create ka ng maraming topic sa telescope. Sinalala ko yung maliit pa tayo ay doon sa aming probinsya sa Leyte, meron kaming teleskopyo na minsan hinihiram ng mga pulis pag may operation sila, no? So nung maliit pa kami, marami akong natutunan sa aming teleskopyo doon. There's a lot of discovery. So na-apply ko ngayon kahit reflections lang ito ng parang tunay na ginagawa ko ng kwento. No? Pero mga realidad yun, hindi gawa-gawang isip lang. Kumbaga, kung sa gitara, nilagyan mo lang ng bulaklak para gumanda yung ating video na i-expose natin. So that is part of advice of Reels, how to create contents na maging quality yung video natin para ma-invite ka ng Meta na magkaroon ka ng monetization ba yun? I-monetize ka. So salamat pa rin sa Panginoon, no? Kasi kahit papano ay I am qualified for sinasabi nilang magsasahod daw. Sabi, iwag ko lang kung totoo yan. Subukan natin. Kasi more than 500 na yung na-achieves natin. So kahit hindi naman daw nagbabase yan sa mga likes and comments. Nagbabase naman daw yan sa playing, yung nanonood. So kumbaga sa YouTube, watch hour yata yung tinutukoy nila dyan. So sa Facebook naman ay tinutukoy nila yung playing, ibig sabihin yung mga nanonood sa content mo. So once again, ay doon sa mga content ko ay kung may kasabihan doon sa atin ng aral mula nung bata pa tayo, ay bato-bato sa langit, ang matamaan ay huwag magalit. Pero pag ako na bumato, ang matamaan ay tinapay. Okay? Ano lang po mga loads. Nasa inyo na yan kung
kung anong laro ng mind ninyo, interpretations, sa mga narinig nyo sa aking content. Wala na po ako yon, wala na po akong magagawa. So kung meron na akong nasaktan, ay you must understand that's part of creativity. Kasi tao lang tayo na minsan pag may hawak kang gadget, like say for example cellphone, yung megapixel mo is 1000. Pag nakasilip ka sa malayo, minsan lalo na pag sa tabing dagat, lalo na sa aking kapatid tsaka ako, experience sa barko. Mayroon akong camera noon na more than 300 pixel. Sobrang linaw at maganda. Makita mo. Ito, aminin ko to, mga nakahubad na babae sa tabing dagat, naliligo. So wala kang magagawa kasi yun ang nakita ng camera mo tsaka video. So yun po, dagdag explanations na ma-avoid yung heart feelings sa aking mga contents, ay try to understand, laliman nyo na lang yung isip nyo. Kasi sabi ko nga doon sa mga post ko, wala kang makikitang kasalanan sa patay. Doon ka lang makikita ng kasalanan, maraming kasalanan pag buhay. So ano ibig sabihin yan? Kung malalim ka na, ay naintindihan mo yung buhay ko, no? So anyway, nag-iingat naman din tayo sa ating mga contents kasi minsan iisipin ng iba na sagasaan, pero based in reality at sa mga kanta ay umuukma doon sa ating mga contents topic. So pasalamat din ako kasi minsan yung mga viewers umabot din ng minsan umabot ng 70 or maximum yata 70 plus. Kunti lang, no? Kasi hindi naman daw nagbibase yan sa nag-watch siguro. Kasi ayon sa napag-aralan ko sa mga videos ng Reels. So sa mga nanood, uli, once again, kung minsan nakakatawa yung mga banat natin, so it's more about study and lessons. So may mga ideas tayo na sa sarili ko hindi pwede ibigay lahat kasi baka ako mawalan, no? So kung pag-aralan ninyo yung mga contents natin, yung mga pinopost doon, magkakaroon kayo ng idea. Kahit nasa bahay lang kayo na hindi napapagod. Kasi yun ang hinahanap ni ni Reels, ni Mita. Yung ideal, yung creativity, which is good na meron ka rin ginagawa sa personal na lumalabas na talagang ma-impress sila sa ginagawa mo. So marami namang nauna sa akin na kumikita na ng malaki din sa inyo. Ako wala pa natutunan ko rin sila, pero halos lahat kami siguro magkapatid vlogger na, pati nanay ko, no? Vlogger na siguro, yung mga nanonood sa akin mga vlogger na, basta marunong mag-video, no? Vlogger na, no? Consider yun, di ba? So ngayon, it's your time na mag-comment kayo kung anong may dagdag na suggestion na do's and don'ts and avoids, tsaka yung creativity. Kung meron kayong may dagdag, sabihin nyo lang sa akin para i-apply natin. So kasi yung ginagawa ko mix, minsan entertainment, tapos ang viewer minsan nakikreate sa kanilang mind na double minded to pero mayroon tayong basihan para maiwasan natin yung feedback nila pangit sa buhay natin. So marami akong ginagawang content sa mind ko na mix, minsan spiritual, science, environmental, social studies, experiments. Daming lessons doon sa ginagawa kong contents. Kasi hindi ako minsan pinapatulog pag may pinagawa sa akin sa mind. Ay gini-create ko agad
binibidyo ko agad. Instant kasi pag pinayaan ko lang siya, nangihinaya ko nawala kasi yun ang binigay sa akin na content na dapat may ibahagi. So, karamihan doon is reality at based sa mga nangyayari sa buhay natin. At mas higit pa nga ito sa yung nagsasalita ka sa pastor. Kasi ibang klaseng variation. Kumbaga sa pagkain, meron kang pipiliin na side dish o variation na hindi ka lang dyan nabubusog. Kasi kung paulit-ulit lang kasi yung kinakain mo, ay maumay ka ba? Kumbaga nangyari sa akin, many years na sa papastor, na umay na ako kaya gusto ko ng ibang prutahe. So yung ginagawa kong replika na telescope doon sa kwento ko, ano ba yan? May video ba yan? O naka-record ba yan? Di bale dual lang yung style ng life ko doon. Ba may kaibigan, sabi na siya ng kaibigan, di naka-picture lang eh. So, abangan nyo itong picture na ito, sunod na live ko. Ito yung develop niya, naka-prepare na dito. So, ipalabas ko lang din uli sa pag-live uli. Ayos yung creativity, no? So, marami pa akong i-create na hindi pa ulit-ulit. But actually, kung anong naumpisa natin na style, mayroon na tayong idea na routine. So, yun na lang mag-generate as a machine in a reels para hindi maubusan ng content. Actually dito, masasabi ko hindi ka maubusan ng content dito. Yun nga lang, mag-iingat ka kasi minsan sa bibig maraming nadidisgrasya. So bilang nagre-reels kasi vlogger ka na rin, para ka na rin niyan nag-a-announcer ba na minsan pag hindi ka marunong magdala, maraming magagalit. So marami kang dapat ayusin sa sarili mo. Fix first before you expose, no? So yun lang po. So yun pa rin, marami pa rin panalangin na mayroong guidance sa atin. Nagbigay ka ng aral at habang nanood sila, nakatulong sila sa iyo. So yun lang po. I build teamwork dito na mag-support kayo. Kung may mga friends kayo, kung magustuhan mo yung isang content, i-share nyo na lang. Tapos paki-advise na lang na mag-follow kasi may in-advise si Reels na kailangan daw ng 20 followers this week. So hindi pa na-reach out yun, no? So medyo mahirapan tayo doon pag walang gusto sa content. So pili na lang kayo sa content kung alin doon yung gusto nyong i-share at mag-follow siya. So yun lang po ang hindi naman sa nanghihingi, kumbaga kung ano lang nagustuhan ninyo according to your heart. So kung anong nagustuhan nyo sa content, share nyo na lang. So habang tayo nasa mundo pa, kung anong mga activities dito sa mundo, hindi ibig sabihin na akiyayon ka na sa mundo. There's a lot of purpose na bakit ginagawa mo yan, yung mga bagay na yan ay isa sa mga main purpose din yan sa mga bagay-bagay. So yun po, sa mga nagwa-watch ay thank you very much, lalo na sa aking kapatid si Cherilyn Calunya from USA. Kamusta dyan lagi? Ingat sa trabaho at ingatan kayo ng Panginoon. No? So yung iba hindi ko kilala. Siguro sa mukha pag nakita sa personal. So yun po. At ano pang dapat nating i-topic? Kasi nung nakaraan gigitara ako, no? So ano kayang maganda? Comments nga kayo kung anong gusto nating i-topic, buksan natin. So sa mga love life,
mayroong iba dito na magandang marriage life at may iba dito na settled na kahit naka-experience and encounter na ng mga problems. Parang ako lang. Kasi kasama doon sa sa content ko yung mga hindi ko pa napasok yung sa marriage life, may kakasal. At actually nakatanim niya sa utak. So meron lang akong ibang panahon yan. Hindi pa lang kasi hindi basta-basta ipasok. Kailangan nating mag-adjust. Kasi bago pa lang tayo dito. So marami serious na requirements na pag hindi ka mag-iingat sa mga sinishare mo ay sayang lang yung pagod mo at sayang lang din yung mga effort na ginagawa mo dito sa Reels. No? So, sinsya na po. Hindi po tayo pogi. Simpleng tao lang. Mamamayang Pilipino. Mga Lods, kumusta po kayo dyan? Good evening. So, napakaganda po pag mag-share kayo ng ideas, no? So, sharing ideas para pag nakita niyo yung idea niyo doon sa ginawa kong content, ayos galing talaga. Gumawa si si Lods ng content. So, actually, sa pagpasok ko dito, yung iba piniprepared ko na, pero unexpected yung iba hindi ko pa alam. Parang impromptu style lang ba? Minsan kasi pag gumawa ako ng isa, halimbawa may na-prepared na ako ng isa, okay na sana yun. Pagkatapos ng play mo, mayroong agad nagki-create na ipasok mo, insist mo yan. Kaya minsan impromptu. So mapaisip natin, siguro yung ginagawa ng mga artista, no? Na parang impromptu style na ng mga nagbablog. Kaya minsan mapapatawa ka. Minsan mga mga story. So there's a lot of diversities sa pagbibideo. So napakaganda rin pala nitong libangan nila. Baga libangan, kung hindi mo ingatan, lungkot ang resulta. Sa Bisaya ba, lingaw-lingaw daw ang kaguol. Ano ibig sabihin yan sa Tagalog? Lingaw-lingaw daw ang kaguol. Ibig sabihin yan, libang-libang ka, may kasamang kalungkutan. Bakit? Nagkamali ka ng pindot doon sa reels mo ng mga sa professional dashboard. Pag nagkamali ka lang doon, sayang lahat yung mga effort mo na lakas. So, yun po. Yun pong kagandahan sa ganitong mga activities, sa mga video. Educational din siya. Educational pa rin siya. Dagdag kaalaman sa buhay natin. So, bago naman natin to pinasok, ay marami tayong mga activities sa buhay na may apply natin dito. So, word of the day. Anong word of the day natin ngayon? Viewers. Okay, viewers. Pinsan, pag may nanonood sa atin, ay na-impress sa atin at humahanga sa talento. So, yun ang lahat ay kasama lang yan sa view. Bago ka maging isang viewer nila. So, view na dapat magkaroon din sila ng increase sa buhay sa kanilang kalungkutan dahil gumagawa ka ng content. Minsan, maibsan yung kanilang kalungkutan. Maging masaya sila. Yung sinasabi nilang pampagood vibes. So, sa mga nagko-comment dyan, I thank you very much. At pasensya po kung maiksi lang yung mga aking mga sinasabi kasi kailangan mag-exercise tayo na maiksi lang yung message natin. At
may ibang ibig sabihin yan, no? Mga purpose natin sa buhay, bakit ganito, nag-change na si Pastor Meron ako na-encounter na image, na comment, ba, nag-iba ng damit mo ngayon, Pastor So, spiritual yun. So, sabi ko, yan talaga, damit lang naman yan. Kalimutan ko yung sagot ko sa kanya, basta yun ang tanong niya sa akin. Sa isip-isip ko ay, yung talagang buhay natin, that's life. That's part. So at least, sa kabila ng mga ating mga kalungkutan, o lalo na ako, halimbawa, ginagawa ko lang enjoy sarili ko kasi siyempre mag-isa lang, di ba? Laging dalawa lang ako sa kwento, may kasama lang ako doon. Okay, so enjoy din naman. Lahat ito ay may resulta din naman. So, magiging bunga din ito minsan. Dagdag tulong din. Mga Lods, meron akong isang na-encounter na apps na problema. Sino naka-experience ng GCash dito? So, meron akong problema sa GCash Yung SIM card ko kasi matagal na. So, gusto ko sanang i-cash out yung laman na natira para pang bili-bili dito ba. May problema sa sa GCash. Nag-close yata. Iwan ko sa iba kung nag-function. Function naman sa iba sa tindahan. Sa akin lang naman problema. Sabi doon, pumili ka ng cellphone na parang hindi Android yata, na hindi mapiktuhan sa scamming. Pero nandoon pa yung laman. Yung kaya nga hindi pa ako cash out sa padala ng aking kapatid na pang sima-sima ba. So ano kayang solusyon yan? I-uninstall o panibagong Kasi lagi ako nag-uninstall, ganoon pa rin Hindi ma-cash out yung pera doon sa loob. So comment nyo na lang po kung anong dapat gawin. Kasi first time ko mag-operate ng GCash. So sa mga pastor na nanonood dito ngayon, okay lang po. So kayo, kumusta din? At kumusta sa inyong lahat? So salamat sa prayers ninyo kung pinapanalangin ninyo ako. So yun nga lang po, kung may narinig kayo may nabasa kayong mga comments, sections na aking nire-reply, ay tinuldukan ko na po yun, yung isang comment doon na kailangan mong bumalik. So sabi ko sa kanya, hindi na kailangan bumalik. Kung anong nakita mo ngayon, iba ng mundo ko ngayon. Magkaiba tayo ng mundo. So hindi naman yun, contrast o mag-spark ng argument. Kumbaga, sa nilalaman lang ng aking isip. Hindi na lang ako na-explain ng mahaba para maintindihan, So, thank you very much sa aking classmates still watching elementary. So, actually, yung asawa niya, si Vicentang Pisado. So, Vicky, good evening po sa inyong lahat. So, I hope nag-enjoy kayo sa Reels, So, huwag kayong magtaka bakit pinasok ito. So, marami naman nag-attempt na magre-Reels. So, pwede na kayo mag-apply, In-explain ko na doon. Pag ganitong larangan kasi, mag-expose tayo sa sarili natin, tapos marami nakakilala. So, ikaw na lang yung bahala kung paano mo i-deal. So, sa mga nakakaunawa, ay nakakaunawa sila ng husto sa life mo. So, sa ating panahon ngayon kasi, marami na tayong alam. Lahat tayo. At may mga expression pa na walang pakialaman ng buhay. Trip mo rin yan. Trip ko rin. So, tayo hindi naman tambay. Kasi pang tambay na expressions yan. So sa atin naman ay minsan
yung taong nakatingin sa'yo ay, uy, nagugulat sila. Uy, ba't na ganyan? Ganyan dati eh. So, puro uy. Uy, uy. So, ano lang yan, parts of expressions na naninibago sila. Hello, mate. Good evening. Yes, good evening. How are you? So, minsan meron akong encounter doon sa musta sa sa Reels. Minsan marami kang matutunan kalokohan din, sa Reels. Isa sa mga na-encountered ko sa Reels na napatawa ako. Kasi tayo mga Bisaya, di ba? Sabi ng Bisaya na nagre-Reels, ang sama naman ng mga Tagalog. Pati lagay, kinukumusta. Kumusta ang kalagayan ng ating panahon? Buang-buang talaga mga Bisaya. Kahit kailan, no? Mga ganyan talaga mga Bisaya, no? Ang daming kalokohan. So, inanggin ko rin yan kasi bago tayo nagseryoso dati, dumaan tayo sa mga maraming kalokohan. Tapos, pagkatapos ng seryoso, ito naman tayo ngayon. Mukhang babalik tayo sa mga kalokohan natin, pero di nakaano. So, kumusta po, Pastor? Brad na lang, Lods, or Sir. Pag personal lang yan, yung pagtawag ng Pastor. Kung gusto niyo bang tawaging Pastor, no? Kasi pinaliwanag ko na ng unang yung pag-live ko ngayon. So, handugan ko kayo ng kanta. Ano kayang kanta kakantahin natin? Ito na lang, parang ito yung natutunan ko sa aking ama bago siya pumanaw. So, nung bata pa ako nito, tinuruan. So, ito yun. Boogie tayo. Kung gusto kayong sumayaw dyan, sayaw kayo dyan, ha? Okay, 1, 2, 3. Ulit, mali! Ito, nagbago na yung tunog. So, yun po yung explain ko nung unang live ko na yung gitara na ginagamit ko ay nagbago na siya. Mayroong phrase na yun na tumutunog. Okay, tapos na tayo sa ating entertainment na pagtugtog ng gitara. So, yun, kaibahan talaga pag meron kang alam minsan. Hindi ka naboboring din kasi halimbawa,
marami kang alam na pagtugtog ng instrument. So, pag naboboring ka, ay tutugtog ka lang. Tapos, pag marunong kang humawak ng bote, mag-inom ka lang. Jokes! Baka inom tayo ng red horse niya, red wine. Jokes lang. Kasi minsan, may pinupos ako doon, naghawak ng bote. Si Pido Dido yun. 7-Up. So, yun po. So, thank you very much. Dito, minsan nakakalungkot sa syudad. At malayo ka sa dagat. Environment dito, minsan ay pag di mo kinakayanan, lalo na pag maingay, tapos yun lang kaibahan. Tapos yung mga pagkain, kaibahan talaga malaki. Hindi katulad ng pag nakatira ka sa isang magandang lugar, malapit sa tubig, malapit sa dagat, magandang simoy ng hangin, hindi ganong maraming tao. So refreshing, no, sa tos. Iba-iba kasi yung taste ng tao, no, pagdating sa environment. So environmental experiment, minsan social experiment sa ating mga content. So, napakaganda po na mag-evolve, mag-increase sa mga bagay-bagay, no? So, dagdagan nyo po ako sa mga comments ninyo kung meron kayong nakikita ang mga pangit o hindi katanggap-tanggap na ini-expose ko sa Facebook, para maiwasan natin yung mga bagay na makapag-heart sa ating puso. So, daming pastor ngayon, no? So, welcome sa live Joshua Buga is ilaban pala yung apelyido niyo, no? Sa gitna. So, kumusta, Joshua? Anong balita sa'yo? So, yun po. At anong pang iisipin natin? Baka maubusan tayo. So, sa buhay natin, marami pa tayong dapat malalaman at mag-adjust sa ating sarili. Kung meron na sana dito microphone gagawa ko ng microphone. Ayan, ito microphone. Ito na lang. Telescope yung microphone. Kakanta sana tayo kasi wala speaker. Pero okay lang, tapos na tayo sa isang entertainment. So, mga Lods, ano kayang pwedeng i-topic natin? I-type ninyo. Verse of the day, kung meron kayong i-advise. Para kung ano ibibigay na revelation ng Diyos, i-share natin dito para matutunan natin. So sa mga paligid-paligid, lalo na pag nagpunta ka sa syudad, ma-apply mo to kasi hindi may iwasang tumingin sa mga billboards, sa mga building, lalo na pagpunta ka ng MOA, ang dami mong matutunan doon. Mga pictures, no? Lalo na sa pagkain, no? Lalo na nag-evolve na yung mga pagkain ngayon. Dami na mga klase-klaseng putahe. Wala nung nandito na ako sa bahay, hindi na ako naglabas-labas. Ay hindi ko na rin natitikman yung mga pagkain na sa labas, yung binabanggit ko na Wendy's, KFC, Chowking, McDonald's, tsaka Jollibee. So, di na natin naranasan yun, no? Wala nung huminto na ako sa mga activity sa labas. Kasi one of the reasons bakit huminto ako sa activity sa labas ay yung pagmumotor. Ang dami kong na-experience na konting mali lang ay mamamatay ka sa highway, sa EDSA. Lalo na sa Quirino, malakas ang takbo dyan. So, isang beses na madulas yung daan,
ay yung gulong na pag-brake ko bigla, gumiwang ako ng malaki. Buti hindi ako natumba. Tapos may malaki akong katabi. So kung natumba ako, baka nandun ako sa ilalim ng sa sasakyan. So disgrasya, no? Kaya inisip ko yun na hindi muna tayo maglabas-labas. Dito muna tayo sa loob. Dami kong reason na safety of life. Na minsan dito na lang muna kasi nakakapagod. Marami ka rin natutunan sa sa internet. Tsaka kahit malayo, malapit din naman. Kahit hindi mo sila sa presensya, ay nakikita mo rin naman sa kanilang videos yung mga activities nila, no? So ang dami nating mga dapat look forward in advance sa buhay natin, no? So sana pagdating ng panahon makita ko din yung reels nyo kung magre-reels kayo. So marami pa naman mga ideas as long as meron tayong mind. So lang, dagdag advice lang ito. Wala namang masama. Libangan na malay natin, maka-income ka rin. Sabi ko, maraming opportunity si Facebook. Tsaka yung opportunity ni Facebook, kung gagawa ka ng page, pwede ka mag-post ng mga products galing Shopee, Temu, at saka sa Lazada. Mag-affiliate ka lang, mag-expose ka lang ng mga products, mayroon kang percentage, kumbaga porsentuhan pag may bumili sa iyo sa page mo, sila nang mag-ooperate doon sa Shopee, sa Lazada, sa Temu, kung mayroon silang magustuhan na product. So parang endorsement na rin yung ginagawa ko ngayon na para dagdag income, no? Sa mga gustong pumasok ng reels. Kasi kung hindi ka ma-monetize ng Facebook, pwede kang i-monetize sa mga produkto ng Lazada at Shopee at sa Temu, no? So ilan siguro dito may alam na, pero yung mga walang alam pa, so I encourage you na pwede nyo ring pasukan. Malay natin, at least nakakatulong tayo na advice na dagdag income sa buhay. So yung iba dyan stable na sa job at binibless naman ang Panginoon. So maganda po yan, tuloy lang po kayo. So kami na tatanggong lang ba sa Bisaya, baga na standby lang, ay ito lang, minsan lang ganito, kahit pa paano hindi ka naman namamatay pa, mayroon ka pa naman kinakain kahit walang trabaho, no? So still praying pa rin sa buhay natin. So tumatanda na tayo, no? Ganda lang tingnan sa video kasi may ilaw. Yan, nagde-design ako ng ilaw. Pag tinabunan ko yung damit, yan, maliwanag. Sobrang naman. Sobrang ilaw naman din, no? So nababalance yung light niya. Kaya minsan yung mga posture mo is parang lang, magic touch or parang ganun ba, no? Hindi ako nagtawag nito, nag-filter. Original to, pero sa lights lang kasi nadadala. So, yun po. Sa mga veteranong pastor nanonood ngayon, kung may comments kayo, personal nyo na lang sa Messenger. So, yun po. Bilang dagdag, so sa tingin ko naman, meron kayong natutunan. At malay natin, ma-apply nyo sa inyong ministry. Kasi kung lawakin niyo yung mind nyo doon sa mga content na ginagawa ko, marami kayong magagawang topic doon as a creator. Kasi ang pastor creator din yun eh. Yun nga lang, very unique. Pag sinabing very unique, you are special, lalo na pag talagang malalim ka na sa Panginoon. So, ang dami mong magawang message
So, the principles of ministry when it comes of word thought structures ay hindi naman sa paramihan ng membro yan. Baga sa katapatan po ng paglilingkod yan. Kasi anuhin natin yung maraming membro, tapos yung mga tao ay malayo sa Panginoon. Baga marami kasi, as long as the words, marami tayong nakikita, ay Diyos lang nakakaalam. So sa atin lang ay tuloy pa rin ang buhay. So katapos na ng New Year, no? Sino bang masaya sa New Year? At least buhay pa rin tayo ngayon, no? Hindi man tayo nagkikita sa personal, ay mayroon pa rin ang plano ng Diyos na magkikita tayo. So patuloy naman ang buhay. Ganoon ang buhay. Paulit-ulit, parang gulong. Paulit-ulit lang. Daily routine. So, malay natin. Who knows and God knows sa ating mga buhay. Wala nakakaalam minsan. Kung tayo naghihirap ngayon, ay darating din ang panahon na sisibo lang at ang araw sa buhay natin. Kanta uli yan, di ba? May narinig ba ang kanta niyan? Sisibol, ano bang kanta yun? Sa secular. Sa secular, marami kayong matutunan. Yung mga love song. Yung hindi, double-minded song. Yun nga lang, as part of entertainment, as a creator, sa reels, kailangan mo rin i-balance. So, piliin mo lang yung lyrics na pwede mong i-expose para ma-minimize yung feedback ng tao sa buhay mo. Kasi bagamat mayroon na silang nalalaman sa'yo, at least paano, mayroon pa rin silang natutunan sa'yo, no? So, yun po. Kumusta na lang sa lahat, sa mga kaibigan natin dyan lahat, sa mga kilala sa akin, sa mga probinsya, at dito sa syudad, sa city. So sa mga ministerial fellowship, kumusta na lang, no? So yun po, dagdag pag reels dito sa live, pag hindi ka handa, para kang kengko, hindi mo alam anong sasabihin. So yun po, God always remind us sa lahat ng mga nakikita sa bagay sa paligid natin. Ano bang mga reminder ng Diyos? Mga halaman, una-una hangin, araw, tubig, at ano pa, damit. Pag wala kang damit, pagtawanan ka sa labas. So, anong ibig sabihin? Blessing, grace, and helps of God. Yung health kasi maraming topic yan eh. Kung may pakialam ka, sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Totoo. So, sa Diyos naman, lahat. Wisdom is power. So, kung tayo ay tutulong sa plano ng Diyos, ay maganda, no? So, kung magbabasa kayo sa aking mga i-expose dyan sa page, sa homepage ko. So, we have a freedom to analyze those texts and words in metaphorical and paraphrasing understanding. When it comes of helps, as what I said, sa mga in-expose ko na sa what is in your mind. So sa mga picture doon is something new and something big difference for a better purpose.
So kung malalim ka sa Panginoon, kung talagang ginamit ka, maintindihan mo. Kasi minsan di mo alam kung sino ginagamit sa ating panahon na pwedeng makatulong ng malaki. Kung may tutulong. Sino bang tumulong sa mahirap na hindi nagutom yung bayan? Mga pastor. Mula kay basta lahat ng mga pastor ito. Sabi natin yung pinakabatikan. Si Pastor Rinaldo Rodriguez. Pastor, tulungan niyo po ako para yung mga nanonood sa atin ay matutunan nila. Yung tanong ko is, sino yung pinakapulubi sa Biblia maliban kay Lazaro sa Old Testament? Sino yung pinakapulubing naglilingkod sa Biblia na tinulungan lang ng mga hayop? At nung tinulungan din nila siya, ay hindi nagkaroon ng gutom yung bayan, yung gate na pinasok niya. So yan, madali lang yan. Madali lang yan sa mga nagsaliksik ng Biblia araw-araw, oh. Yan, mga professional yan. Batikan na yan, oh. So kung nakikita nyo sila, mga lods, pwede kayong magtanong sa kanila. So dito, dito muna pwede i-share yan. Kasi marami na akong na-share nyo sa simbahan, naka-record yan. So, I try to encourage na magbasa din tayo minsan. Kasi, kung wala sa ng libro, we are not walking by the book. We are walking by the nature. Based what we have seen. Yun lang yung buhay natin. Yan nga lang, dumating yung mga libro sa buhay natin. Yun. We are walking by the book. Kaya minsan nag-clash of thoughts yung mga mind setting pagdating sa libro. Kaya minsan alert din tayo kasi may mga libro na mabubuang ka, magiging buwang ka, magiging baliw. So lalo na sa Biblia, pag hindi ka rooted sa spirit, no? Pastor, no? Daming nababaliw dyan. Pag hindi marunong magdala sa spiritual aspect yung buhay nila. So marami akong nakikita nyo na naglilingkod sa Panginoon na bata pa, matanda na tingnan, no? Kaya siguro 50 years old, 55. Pero yung mukha parang 60 na. So matured na sa kaisip ng malalim. So before din namatay yung father ko, time management lang yan. Yung hindi pa sinabi niya sa akin yon, halos gabi-gabi ako nagbabasa. 6 to 6 until in the morning, 6 in the evening until 6 in the morning. So I've been experienced na mayroon ng kuryente na yung kuryente as in kuryente na kuryente na sa bukong katawan yung lahat ng binabasa ko, tapos hindi na gaano makakatulog, puro dilat na lang yung mata. Dumating sa akin yun almost one month na experience ko yung kuryente na yun. Pero nung narinig ko yung sinabi sa akin ng ama na time management lang sa pagbabasa sa Biblia, kasi hindi rin maganda pag sobra, kasi tao lang din tayo. Alam niyo bakit lagi ako nagbabasa noon na ganun kataas na oras? Dinidiscover ko kasi sa Bible yung mga text kung saan nagmula ang Diyos. Matagal kong panahon yung iniisip. Mula pa nung bata pa ako niyan, elementary. Yan, classmate ko sila, Vicky Datoy. Grade 1 pala ako niyan nag-isip. Pero sa nitong last 2008 ko lang na-discover yan. So, may isang pastor lang sa akin nag-advise kasi malalim din siya. Na bakit mo iniisip yan? Huwag mo na isipin yan. Hindi mo kayang tarukin. Pero may isang verse doon na yun ang sagot. Natuklasan ko. So kayo na lang tumuklas, pero kung magdi-decide kayo, prepared ka dapat kasi malalim na yan eh.
No, malalim na yan. So sa mga naka-overcome na, sa mga pastor, kung na-encounter nila ito, so maganda po na hindi na thrown yung mind nyo na nagiging stressful yung lifestyle ninyo. Kasi biruin mo naman mag-isip saan nanggaling yung Diyos. Diba? Posible, diba? Sa tao. Pero sa anghel, alam nila saan nanggaling ng Diyos. Papaunawa sa atin. So, ang tagal ko inisip yan. Elementary hanggang natapos na lang yung college life ko. Bago ko nasumpungan sa kabasa. Hinihimay-himay ko baga. So, yun po. So, yung mga nangyayari sa buhay natin, achievements, this is part of pagsisikap, pagsaliksik. So, maganda po na hindi natin dinadown yung sarili natin. Kahit may mga weakness yung nakikita ng tao sa atin. Minsan unacceptable. But sa sarili mo, it is considerable. So, kaya lumalabas yung sagot na I don't care what they think about me. It's alright. Hindi nila alam yung isip mo kung bakit ginagawa mo yan. Yun lang yun. Diba? Kaya kung may nakita sa akin, wah, ibang klase itong taong to ah. Pagdating dito, ibang karakter. Pagdating doon, ibang karakter. Artistahin nga naman, no? Jokes. So, that is history of life. Sabi nga, that's part of life. So, makwento po yung inyong loads. maraming loads. Yeah, makwento yan. So, kami mga pastor, minsan noon na pag nagtitipon kami, marami kaming mga kwento. Dami kaming natutunan. Minsan kalokohan. Dami, minsan masaya. Minsan malungkot. Sharing. Minsan nagpabangayan, minsan nag-aaway yung iba. Di maintindihan, no? Yan talaga isip ng tao. We considered na ganyan ang isip ng tao. So, bago ako magtatapos, siguro 30 minutes na yata, o lagpas ng 40 minutes, magigitara ako ulit ng isang, yung kabahagi na aking pagtuturo ng plucking, no? So, it's more about discovery. So, when it comes of creations, creativity is more about discovery. Something new in your life as added. Pag sinabing added, pag anong binigay sa'yo na tono, ay minsan nagbibigay sa'yo ng relaxing, strength, and motivations, passions. Yun po nagagawa ng music. So, our life is part of music. As long as may narinig sila ng boses sa'yo. Ngungo ka man, bengot ka man, marunong magsalita. Basta mayroon silang narinig na boses galing sa bibig mo. You are the world as part of the music. Kaya kung yung mga contents ko na naririnig ninyo, that's part of the music of life. So, bakit naka-steady lang ako? Kung naalala nyo yung mga tutorial ko about plucking, doon lang ako nagbabase. Naka-steady lang siya pero maganda ang tunog. Hindi siya malikot. Baga, nasa ano lang. Na isang bracket lang siya ng box. Makapag-perform ka ng maganda. So, ano yung creativity na discovered natin? Na plucking. Ito, pakinggan nyo ito mga lods ha. Relaxing. Ulit-ulit lang.
Simple lang, palit ulit. Pero relaxing sa mind. Pero yung ginagawa kong pag-release, pag-expose ng video, ito yun po, naka-steady lang siya, pero naka-steady lang siya, pero maganda yung tunog. Maganda yung tunog. Hindi siya gumagalaw-galaw. So, sa secular song tayo. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing sleep. Please help me now, please come back now. There goes my mind racing, 'cause you are the reason I'm losing hope. I'm hopeless now. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you. I fix what I broken. Oh, I need you to see. You are the reason. There goes my hands shaking, 'cause you are the reason. My heart keeps breathing. Please help me now. Tama ba? If I turn back the clock, I wish could the light defeat the dark. 'Cause every day I need you now. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broken. Oh, I need you to see, 'cause you are the reason. 'Cause you are the reason. Okay. So, di ko kabisado yung kanta. Kaano? So, napakaganda po yan na inspiration kahit secular siya. Love song. So, you are the reason sometimes sa buhay mo. Oh, pangit man siya, maganda man siya, kung ikaw ay lalaki, kung ikaw naman ay babae, pangit man siya o pugi man siya. He is the reason. All environment are the reason. You are the reason. Kaya minsan natututo yung tao sa'yo because of you are the reason. Okay mga Lods, thank you sa mga comments ninyo. Thank you sa inyong mga presensya at magandang gabi sa mga kumakain dyan. Bon appetit. Have a nice dinner. At bon appetito, senyor, senyora. Salitang Italian, Spanish. So, salamat sa inyong presensya, sa mga nanonood sa akin, sa viewers. So, yung purpose ko dito ay nagpapasalamat ako kasi naabot ko na yung stage na 3. Tapos, nasa ibang stage na ako na level na pinapagawa sa atin ni Reels. Sunod-sunod lang tayo. Follow the leader, leader, leader. So, wala tayong magagawa. Pag pinasok mo yung isang trabaho na sa bahay ka lang, passive income, ay ginagawa mo yung mga rules and regulation ng isang company na pinasok mo. So ito, personal company ni release sa atin, in-extend sa bahay natin. At least papano mayroon tayong dagdag income. So maganda ito sa mga marunong mag-computer, sa mga computer engineering technicians.
sa mga website, no. Actually, matagal na ako nito, nag-desire. Ngayon ko lang ginagawa. So, totoo nga yung Bible. There will be the time. There will be the time. There will be the time. So, there will be the time. Thank you for your time at this time. So, thank you very much sa watching sa ating lahat. Ingat kayo araw-araw at manalangin para gabayan at ingatan tayo. So, God bless. Thank you very much. Ingat.